Ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumuha nito o kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman, tuling araw para sa linggo ng ating pong pinagdiriwang na 22 linggo sa karaniwang panahon. Bago po tayo muling magpatuloy, atin po muling balikan at alalahanin ang mga aral na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Nung Lunes, sa kwento natin sa Ebanghelyo, nang siya po ay magbalik sa kanyang sariling bayan at magpahayag ng kasulatan, may mga namangha sa kanyang mga kababayan niya, pero mayroon din naman mga taong hindi siya matanggap sa kanyang husay o galing sa pangangaral. Kung kaya, nasabi ni Kristo na walang sariling propeta ang tinatanggap sa sariling bayan. Nagalit po ang kanyang mga kababayan at halos siya ay ihulog sa bangin. Pero ang ginawa ni Jesus, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Na pinapaalala sa atin na may mga pagkakataon na minsan may mga tao talagang pipigilan ka na gawin kung ano ang mabuti, pipigilan ka na maging mahusay, pero hindi mo kinakailangan maglaan ng maraming panahon at pati energy mo para lamang magustuhan kanila. Iwanan mo, lisanin mo ang isang lugar o ang mga taong pilit kang itutumba. Nung Martes naman, sa kanyang pagpapatuloy sa ibang lugar ng kanyang pangangaral, habang siya po ay nangangaral, ay mayroong isang lalaki na sinapian ng masamang espiritu at itong sinapiang ito, itong masamang espiritu ay ipinagsigawan kung sino siya. Sabi na kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Pero pinatahimik ito ni Jesus. Sinabihan lang niya na manahimik ka, lumayas ka sa taong yan at nilisan ng masamang espiritu yung lalaki. Kung kaya, ang sabi po doon, nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Nung Miyerkules naman, ang sabi sa kwento natin, dahil nga, minsan yung tendency ng tao, kung sino yung nakakapagbigay, o yung may pakinabang pa sila, pipigilan ka talagang umalis.
Pero sabi ni Kristo, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Bagamat ang karanasan ng mga tao nakakapagpagaling sa Jesus, mayroon silang nakukuha kay Jesus na iba dun sa nais na ipakilala ni Jesus. Walang iba kundi yung paghahari ng Diyos. Hindi lang basta yung himala o pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo ang makita nila kay Jesus, kundi kilalanin nila si Jesus at tanggapin ang kanyang ipinangangaral, ang mabuting balita. At nung Webes, sa kanya pong pagtuturo, nakilala niya na at ipinakilala sa atin yung unang apat na alagad. Sino yung unang apat? Sino yung unang apat na alagad? Sino? Unang apat. Dalawang magkapatid yan. Si Andrew, kapatid niyang si Simon. Si Andres at si Simon. Yung isa pa magkapatid, si Juan at si Santiago. Mga mangingisda. Tapos silang makinig kasi sabi doon sa kwento, magdamag silang walang huli. Pero nung marinig nila si Jesus at nang sabihin ni Jesus na ihulog ninyo sa kabila ang lambat at makakahuli sila. At nakahuli nga na halos lumubog ang mga bangka nila sa dami ng huli. At doon nila nakilala na ito na talaga yung Mesiyas, si Kristo. Kaya sabi ni Kristo kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Kung titingnan lang natin o papakinggan lang natin kung saan tayo tinatawag ni Jesus, higit pa ang magagawa mo sa inaakala mo ngayon. Minsan nga iniisip natin wala tayong may kukontribute, wala tayong talent, wala tayong galing. Pero kung papakinggan mo lang sa Jesus at susundan mo sa Jesus, ipapakita niya yung higit pa sa inaakala mong magagawa mo. At kahapon, Biyernes, sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Maria, kung saan siya po ay pinili na maging ina ng Diyos at ang anak na ito ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Sabihin niyo nga po, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Pero sa kwento natin ngayon sa Ebanghelyo, tinatanong o kini-question ng ilang mga Pariseo ang kanyang mga alagad kung bakit nilalabag ang kautusan. Kaya ang sagot ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kadalasan po, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. Minsan yung mga rules and regulations, yung mga ipinapatupad nating batas sa simbahan, minsan mga sarili na nating point of view, mga POV na tinatawag, mga sarili nating agenda, paniniwala, na lumalayo tayo ng husto sa kung ano ang utos na ibinigay ng Diyos. Ulitin ko, maraming pagkakataon, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. 10 lang ang ibinigay na bawal, na wag nating gagawin. Pero ang tao, dagdag ng napakaraming batas o bawal. Bawal yan, bawal to, bawal to. Kaya lalo tuloy, napapalayo ang Diyos.
Ang mga utos katulad ng utos sa araw ng pamamahinga ay ibinigay para talaga tayo magkaroon at mapalapit sa Diyos at sa ating kapwa. Yung tumitigil muna tayo, humihinto muna tayo para magbalik tayo sa Diyos sa pakikinig natin. Kaya medyo tingnan natin, baka masyado tayong nagiging rigid sa pagpapatupad ng mga batas. Yung mga batas nga ngayon, no? Minsan talagang hindi mo maintindihan. May batas na kung ano-ano. Pati confidential fund, may batas na rin. Sinong gumagawa? Sino at para saan? Yan ba ay makakatulong sa buhay ng tao o mas lalo tayong napapahirap? So, ganun din sa atin, no? Sana po patuloy natin na pagnilayan mabuti. Yung basic, yung pundasyon na ibinigay ng Diyos, yun ang dapat. Kasi kung ano yung foundation, yun yung inaalis ng tao. Pero yung kagustuhan natin, hindi ko alam, no? Kung aware kayo, hindi lang sa simbahan, ang daming batas. Kaya tingnan natin mabuti ito, no? At balikan natin ulit, higit sa ano paman, kailangan natin sundin kung ano ang batas o aral, utos na binibigay sa atin ng Diyos. Amen?